6,600 cell leaders with 6,000 members. Ito po, ang performance niyan, 100% performance. Walang nawala, ibig sabihin. Okay, sabihin natin, kunyari, 50% performance. Ibig sabihin, ng 50% ng 600 cell, magiging 300 new cell leader. Tama? Pero ang members niyan, kung tagsasampu pa rin, magiging ilan? 3,000 pa rin ang member. Now, sino sa inyo kaya 50% performance? In 2 years, dapat may 3,000 members ka. 50% performance yan. Say amen. Okay, kunyari, gawin natin. Medyo pastor, talagang may tropax yung pastor eh. 10%. Ilang percentage ng 600? 10%, ilan? Sa makatuwid, meron lang siyang 60 people. Cell leader. Eh kung may tagsasampu, ilan mangyayari dyan? Ilan? Sino sa inyo gusto sa 2 years, 600 ang members? 10% performance. Sino gusto magkaroon ng 600 members? In 2 years, may goals ka lang nagagawin. Tanong ko, kung meron akong 5 pillars, yan ang goals ko, strategy ko, kaya po yung maraming church sa Pilipinas na nag-G12, yan lang yung ginawa nilang strategy. Nag-focus lang sila. Marami akong pastor na kinoach dyan. Karamihan sa kanila, yun ang sinasabi ko, yung mga 70 naging 800, yung mga 50 naging 600. Ito kasi ginawa nila. Yung tinuturo ko sa inyo, wala sa libro yan. Yan ay made in the Philippines. Pilipino na gumawa nito. Hindi na ito tinuro sa atin ng Colombia. Ito yung pinadama ni Lord na ito dapat gawin natin. Nung binigay ito sa akin ni Lord, tinuro ko sa mga pastor, ginawa ko ito sa church namin. Kaya lang ginawa ko monthly. May goals kami monthly. Kaya mas madaming cell kami na produce. Kasi ang production nyo ng cells dito every 3 months eh. Ako, ginawa ko monthly. Nung nag-conquest kami, alam nyo nangyari, ang encounter namin naging weekly. Now imagine niyo kung encounter nyo weekly compare sa every 3 months. Na-imagine nyo kung gaano kagaling yung mga cell leaders ko at yung G12 ko. Kaya bawat isang G12 ko, magaling pa sa pastor natin dito yun. Kasi yun, halimbawa, isang G12 ko, 700 ang member, may pastor dito, 50 lang members mo, magaling pa sa'yo si Jude. Kasi siya, kaya niya magpalago ng 700, siya lang mag-isa eh. Kasi nga, na-expose dun sa mga actual ministry. Na-raise up sila, kaya dapat marunong sa goal setting. During the process, yung taglilima lang, akala mo madali. Pag matino sa leader mo, madali talaga yan. Pero pag wala sa standard, kahit dalawa, hindi makapagbigay. Intindihan niyo ako? Imagine mo, ang members niya sa cell niya, 70, hinihingan ko lang ng 2, walang maibigay. Ibig sabihin, merong something out of order. Amen? Ulitin ko, posible ba lumago ang church sa Pilipinas? Nako, kung meron lang senior pastor na may goal, at meron siyang malinaw na team, at malinaw yung goals ng team nila, ayan, sabi ko nga sa inyo, pag ikaw naka 10%, bopols ka pa niyan. Amen. Sino rito papayag na sa 10% performance? Diba sabi mo, pastor naman, para naman akong lumpo niyan. Yung 10%, panlumpo yan, pastor, mga bulag, pipi, yan, kaya yan. Pero pastor, matino pa naman ako, buo pa naman ako eh. O di, ilang percent ka? Pastor, baka nandun ako sa level ng 50 to 80%. Ibig mo sabihin, in 2 years, kaya mo mag 3,000 plus. Eh, may pattern naman eh, no? Tama? Ngayon, ulitin ko, posible ba lumaguan sa mga simbahan ng G12 churches? No wonder, kaya sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, pag bumibisita ako doon, masasaya yung mga pastor. Hindi naman sila nagkukumahog eh. Every 3 months lang. Kaya lang, tama ang pagpapatakbo, tama ang strategy, tama yung mga system, in just a matter of 2 years, magtataka kayo, iba na itsura ng simbahan natin. Amen. Sino gustong gumawa ng strategy ganito?
Sino willing mag-goal setting? Subukan nyo, gawin nyo, pag may goal setting kayo, tapos may mentoring, naka-network kayo, alam nyo, nagtatanghalian ako kanina, sabi ko, Lord, maglalagay na nga ako ng mentoring mismo dito. Kahit dalawa lang, magme-mentor ako dito sa church namin. No, may plano ako maglagay dito ng mentoring at least once a month. O kaya gagawin ko muna twice a month, no? Plano ko po, ilalagay ko yung twice a month mentoring dito. I-announce ko po sa inyo yan. Ayusin ko na yung schedule. I plan to have at least twice a month mentoring dito mismo sa church na to. So kung meron kayong mga gustong malalayo, na gusto nyo maka-receive ng mentoring from here, we will set up that. Okay? Sino excited doon? Okay, another announcement. Magkakaroon po tayo ng pastor's wife training. Okay, ba't masaya yung lalaki? Dapat wife. Baliktad ah. Sabi ng mga husband, Amen. At husband ang amen, dapat yung wife eh. Diba? So, isama nyo po sa panalangin yan. Ihahanda po namin ni Ate Jarninyo yung aming pastor's wife training. Then, may pangatlo po kami gagawin ngayong summer. We call it Youth G12 Conference. Okay, so ihanda nyo po. Inaayos ko lang po yung mga bookings ng mga ano. We will set up this Youth G12 Conference. Okay? Ngayong summer. Okay, tanungan tayo. Mag-question tayo dito sa goal setting bago tayo mag-close. Sige. Question sa goal setting. Come on. Sige pa, Pastor. Sa church. Ang encounter po namin dito sa church. Sa church, pwede. Okay. Pag sinabi kong mas maganda, hindi uwian. Kasi mas solid. Huwag niyong gawing uwian. Pag bago kayo, wag. Walang uwian. Gawin niyo, 3 nights ang encounter. Walang uwian. Maghanap kayo ng magandang ninyo, magandang place, saka doon kayo mag-encounter. Okay. Pag matagal na kayo, alam niyo na, marunong na kayo, baka pwede nyo na i-consider sa church nyo na gawin na pwede umuwi. Pero suggestion ko, wag muna kayo, pag bago kayo, wag kayong gagawa ng encounter na uwian. Dapat secluded. Ang tawag ko doon, incubated encounter. Mas maganda yan. Okay? Pangatlong training na gagawin po namin yung process. Yung mula pre-encounter hanggang SOL3, gagawa rin po kami ng training. Inayos lang po namin ngayon. Para at least malaman nyo, pure details, paano mag-conduct ng... Sino gusto matutong yung mag-conduct ng tamang encounter? No? So, isasama rin po natin sa training po yan. Suggestion ko sa inyo, itong year na ito, kayong batch na to, mag-focus muna kayo sa personal training nyo. At least the whole year, maganda kayo mag-train. By next year, dahil na-train kayo, mas marami na kayong magagawa kasi dinaanan nyo yung mga training. In fact, para sa akin, yung natapos yung 2 days na ito, para sa akin, malaking tulong sa inyo to. Tama, mali? Mas maraming yung mga, parang puzzle kasi, no? Pero ngayon, ganun pala. Sino ito nakakunik ka ngayon? Na parang, ganun pala. Alam ko na kung paano gagawin ko. So G12, kasi system kasi to, para siyang puzzle na iwahiwala yung system. Pero unti-unti, because of this train, dinudugtong-dugtong natin ngayon. Okay, next question. Sige po, ma'am. Ang re-encounter tuwing SOL2, bago ka mag-SOL3, may re-encounter. Okay, ano pinagkaiba ng re-encounter tsaka sa encounter? Ang encounter para sa new believer. Ang re-encounter para sa new leader. So may encounter para sa new believer at may encounter para sa new leader. Ang tawag natin sa encounter ng new leader, re-encounter. Okay? Usually ginagawa po yan after ng SOL2. Nung ilo-launch siya para mag-open ng kanyang sariling cell. 2 days. 2 days. Next. Ano po tanong nyo? Ang pre-encounter ay ang unang-unang first module ng training ng G12. Yan po yung first step ng consolidation pre-encounter. It's a 7 lesson and you can teach the person 1 lesson a week. No? A maximum of 2 lessons. Sa iba, kung nagsisimula na kayo sa church ninyo, mga matatanda na yung Christian sa inyo, at least, ang talagang regular is once a month para sa new believer. Pero pag kayo mga matatanda na yung Christian nyo, gawin nyo ng 2 sa 1 linggo. Okay? Para kasi madali na mag-grasp naman yon para ma-impart nyo na kaagad. Okay? Mapabilis yung process ng konti. Pero wag nyo gagawin isang araw, isang pre-encounter. Hanggat mare, maximum 2 pre-encounter lessons, 7 yun eh. 2
2 pre-encounter lesson per day para doon sa matatanda ng church na matatanda na yung mag-encounter. Pero pag new believer, huwag niyong mabilis yan hanggat maaari, one lesson every week. Next question. Ang pre-encounter party, it's a one-day pre-encounter. Meron yon. Pero yun, hindi ginagawa ng bago nag-G12 yun. Gumagawa lang ng pre-encounter party yung matatanda ng nag-G12. Kasi ang nagtuturo doon, pastor. Kasi yung pastor, master niya na yun. Kaya niyang ituro sa isang bagong Christian sa loob ng isang araw yung 7 lesson. Quality result. Yung parang ano yun eh. Parang sabi sa akin ni Pastor Cesar, ba't kayo pag nag-encounter one day lang? Nginitian ako eh. Sabi niya sa akin, iho, yung 20 mong salita sa akin, kalahati lang, maraming mangyayari na. Kasi siya, pag gumanon, tumba ka na kaagad. Ikaw, ayaw tumumba eh. Ibang level eh, di ba? Pero pag siya ganun lang, siya tumba na kaagad eh. Sabi ko, pati ito, pag si Pastor Cesar, pag nag-pray, natutumba yung mga tao. Ako, silata ng ihip, tulak na, ayaw pa rin tumumba eh. Doon ko natutunan, ibang level. Parang sa pre-encounter, pag yung mga ordinaryo, araw-araw talaga, isa-isa lang yan. Pero pag senior pastor, ibang level, makukuha na sa isang araw. Tsaka ginagamit lang yung encounter party doon sa tinatawag ng conquest. Para yung strategy ng conquest natin, makonsolidate agad yung harvest. Okay? Pero kung di ka nagko-conquest, hindi mo gagamit yung party. Kasi magugulo yung models mo. Next question. Hindi. Isa-isa pa rin sa amin yun. Oh. Maliban, meron talaga kayong magagaling na leaders na mag-a-adjust kayo ng konti. Pero sa amin, ang alam ko, hindi naman natin yun, no? Once a week pa rin sa atin, no? Pause. Once a week din, no? Hindi namin iba. Okay, next question. Sige po. Hindi ko sinasabing pag nagpe-pre-encounter, tumutumba. Ang sabi ko, pag nagpe-pray siya, we're talking about the level of his ministry, yung parang ginagamit ko lang illustration na, pag siya nag-pray, grabe islit yung tao talaga nakakapagtak eh. Pero pag ikaw, parang kahit anong gulo mo, wala. We're not talking about pre-encounter topic. I'm talking about the level of ministry. Nakuha mo, level of ministry. Okay, kasi ang gusto natin na magturo ng pre-encounter, yung nasa taasan level ng ministry. Like the senior pastor is the highest level of ministry sa church. Kapag siyang nagpipreach doon, iba yung level na yon. Okay? It has nothing to do yung tumutumba. We're talking about the level. Okay, next. Question. Naku, mukhang uwi-uwi na kayo. Sige po. Oo, school nga ako eh. Oo. Pero, suggestion ko sa inyo pag kayo nagtetest, ang goal nyo, pumasa sila. Hindi bumagsak. Yung iba kasi, pag naglagay sila ng test, masyadong academic, kaya bumabagsak yung mga estudyante. Sa amin, halimbawa, kunyari, ang tanong ganito, ano ang 4 strategy ng G12? Siyempre, win, consolidate, disciple, send. Nilalagyan pa namin yun ng W, C, S, di ba? D, tsaka S. Pag nagkamali pa siya nun, ewan ko na lang. Kasi nga, ang test namin, para pumasa siya, hindi para bumagsak. Nakuha niyo ako? So yung test namin, parang tinutulungan mo pa siya kasi ang goal natin doon, gumanda yung self-esteem. Grabe, pumasa ako. Perfect ako. Hindi niya alam. Kami rin may gagawin, kaya siya pumasa. Intindihan niyo ako? Tapos, meron lang kami mga question na walang tulong. Yung mga walang tulong, yun ang testing talaga. Di ba? Pero dapat yung mga, wag naman puro may tulong. Dapat may tulong. Pero hindi lahat may tulong. Pag kami nagtetest, hanggat mare, pinapadali namin para pumasa. Kasi ang goal namin mag-produce ng leader, hindi mag-produce ng mga back subject. Di ba? So tulungan nyo kasi ganun ang training natin. Yung asawa ko, natatawa ko pag may test yun, bago mag-exam, magre-review. O review tayo, baka bumagsak pa kayo. I-review nyo na i-review. O tandaan nyo ang matindi sa training niya lang, yung mga memory verse. Yun talaga, wala nang tulong yun. Di ba? Bawa sinabi niya, kabisuduhin niya mula Genesis, hanggang Revelation, yung mga books. Talaga, stricto yun. Dapat alam mo yun. Di ba? So may mga talagang dapat ka alam, kasi malalaban din yung ano mo kung papasa. Okay?
Next question. Sige po, ma'am. Tuwing kailan? Hanggat mare, once or twice a year lang, wag masyadong madami. Kasi sa gyera, parang sa army, nalaman ko ang mga sundalo pala, every 3 months, meron silang rights. Baba, nag-combat ako 3 months. After combat pala ng 3 months, dapat pala ang lahat ng sundalo, umuwi sa pamilya nila. Meron silang talagang ano, yung tinatawag na relax and recreation. Yung rest, R&R, di ba? Para yung R&R nila, lalabas sila, para yung psychological impact sa kanila ng war, manonormalize sila. Pagbalik nila, normal pa ulit sila. Yung iba, pag walang pahinga, praning na eh. Di ba? Ngayon, pag ang church nyo, mayat maya, combat, praning yan. Di ba? So, lalagay nyo rin sila ng relaxation and recreation. So, ginagawa namin, ang ginagawa po naming conquest, at least once a year, maximum of 2. Pero hindi pa namin nagagawa yung 2, lagi once lang eh. Para yung mga sundalo natin, kung nakipag-gyera man, may pahinga, may preservation din tayo time. Okay? Next question. Bro. Sa mga nagta-transition at church, kailan yung best opportunity for conquest? Yung kapag ready na yung pillars, yung ready na yung pastor, ready na yung kanyang G12 team, ready na yung kanyang cells, ready na yung kanyang consolidation director, at ready na yung kanyang school of leaders director. Yung 5 na to, ito kasi yung infrastructure mo, pag ready na to, ibig sabihin, time to conquest na. Pero pag wala ka nito, kasi wala kang katulong mag-preserve nun eh. Wala sa planning, hindi nyo mapoporma talaga kasi wala pa pala tayo doon, wala pa rin sa Obawa. Pag naggawa kayo ng conquest, maraming harvest masyado yan. So dapat yung 5 pillars, buo na. Yung detalye ho, no, madali lang. Tuturo ko sa inyo ng 2 minutes by buying those tapes. Mabilis lang po yun. Wala pang 2 minuto, matututunan nyo na kagad. Mahaba po yun, sister. Ang usual in preparation po dyan is spiritual preparation, training preparation ng mga tao, tinuturuan sila mag-evangelize, mag-consolidate, mag-open ng cell, nagpe-prayer preparation tayo. Ang tawag namin preparation, meron kaming preparation. Minsan, ano yun, nasa 10 weeks preparation po yun. So, may nagpa-fasting ang buong simbahan, meron kaming tinatawag na incubation room para doon nagpe-pray. Maraming preparation po yun. Pero nilagay po namin para madali makopya, may materials po niyan, at saka meron mga DVDs kayo makukuha. Mura lang naman yung mga DVD niya, kunin nyo, secure nyo, para matuwa nyo yun. You don't have that much time na ituro sa inyo yung conquest. Pero, ilo-launch po namin sa ating network this coming April 30, ilo-launch ko po yung tinatawag na 12 Revolution, yung Conquest 2011. I-disseminate na po namin yung Conquest, paano ginagawa po yung Conquest 2011. Gagawin po yan sa Araneta Coliseum. Okay? So yung lahat po nakasama sa network, i-invite po namin kayo. Okay? Cuneta Astrodome po yan. Okay? Cuneta Astrodome. Any pa, question pa para sa goal setting natin? Reading, that's also part of the reading now. Okay, sa post-encounter, di ba meron tayong requirement ng reading? Ang reading dyan yung undercover. Pag bagong born again, kahit walang reading ang post-encounter, ang ilagay nyo reading sa SOL1. Tagal na kayong born again, ang church mo nag-transition, dapat yung buong members mo pagdating ng post, binabasa nila yung undercover. Kasi doon pinapatay yung mga rebellious spirit eh. Usually, ang mga rebelde, yung mga lumang matatagal na born again sa simbahan. Ito dapat, injection na nyo nun. Bakunahan nyo. Yun ang pambakuna ko eh. Yung undercover books, yun ang pambakuna. Yun, ginagamit, ulitin ko pag matagal ka ng simbahan na nag-G12 ka ngayon, pagdating ng POSI, ipabasa mo doon sa mga graduate ng encounter, yung tinatawag na undercover. Pero, pag new believer siya, ang basa ng undercover niya sa SOL1. Malinaw? So, pag matanda, sa POS-E. Pag bago, SOL1. Okay? Malinaw ba mga kapatid?